Hello everyone! Welcome dito sa ating channel, Bawat Buhay May Kwento. Ang sabi nila, ang pinakamasayang araw at nakakakilig na pag-ibig sa buong buhay ng isang mag-aaral ay ang high school life. Masyadong exciting. Kahit kaaway mo ay pwede kang ma-in-love dito. Kaya tara, samahan natin sina Alistair at Jacob kung magkatotoo nga ang kasabihang academic rival turns into lovers. Mula sa panulat ni Mary Angel Sibayan, narrated by Jennifer Pagsugeron. I hope you don't mind if I say that I love you. Nang tumuntong na sa senior high school sina Alistair at Jacob, ay magkaklase pa rin sila dahil pareho sila ng kinuha ng strand. At ito ay ang Humanities and Social Sciences o mas kilala na HUMS. Si Alistair at Jacob ay kilala bilang magkalaban sa larangan ng akademya. Sila ay mistulang nagkaroon ng paligsahan upang makuha ang unang pwesto sa klase. Nagsimula ang kanilang pagiging magkatunggali noong sila pa ay nasa ikapitong baitang pa lamang o grade 7. Hanggang saan aabot ang kanilang pakikipagtunggali. Lumipas ang ilang linggo, talagang ipinagpatuloy pa rin ng dalawa ang pagiging seryoso sa klase na ay parehong nakakuha ng matataas na marka sa bawat pasulit na isinasagawa. Pareho rin silang nagpakita ng tagisan ng talino sa pagsagot ng mga tanong sa mga talakayan sa klase. Alam mo, mate, hindi na talaga nakakapagtaka na kayong dalawa ni Jacob ay nagpapatagisan ng talino. Saad ng isang kaklase ni Alistair sa kanya. Ano pa ba? Hindi ko naman din hahayaan na makuha niya ang unang pwesto sa rank, no? Ano siya, siniswerte? Sabi ni Alistair sa kanyang kaklase sabay irap sa hangin. Nako mate, ipagpatuloy niyo yan kasi kahit nagpapatagisan kayo ng talino sa klase, hindi mo naman kasi masisisi nakikiligin sa inyo eh. Pabalik na sabi ng kanyang kaklase na sinang-ayunan na rin ng iba. Huh? Okay lang kayo? Sa anong part kayo kinikilig ha? If you're about lessons naman yung pinagtatalunan namin, di ko kayo gets. Litong saad ni Alistair. Alistair naman sinisira mo na yung amazement namin sa inyong dalawa. Basta, kahit ganyan na ginagawa niyo sa klase, nakakaagaw talaga kayo ng atensyon lalo na at isang babae at lalaki ang naglalabanan sa academics. Tapos, walang gana na saad ni Alistair sa kausap. Di syempre, matutukso na talaga kayo na academics rivals. Ay... Tuksong saad ni Mary Jane na isa rin sa kanyang mga kaklase. Agree sa'yo, girl. Baka naman. From academic rivals to lovers ng hahantungan yan. Ay! Saad ng isa niya pang kaklase na sinasabi yan ng pagpapalakpak. Hindi na halos makasingit si Alistair sa mga tuksong binabato sa kanya ng kanyang mga kaklase. Kaya sa pagsimangot, pag-irap sa hangin at hilaw na pagtawa niya lamang ang kanyang naging tugon sa kanyang mga kaklase. Seryoso talaga kayo dyan, na? Like, kung magkakagusto man ako, ayokong sa classmate ko, no? Tapos, academic rival ko pa. No thanks na lang. Pagalit na saad ni Alistair. Eto naman si Alistair, di naman mabiro eh. Nag-what if lang kami sa inyong dalawa ni Jacob. Alam mo na, uso yan ngayon, diba? Pagtatanggol na saad ng isa sa mga kaklaseng tumukso sa kanya. Alistair, what if... Tanananan, tanananan. Insert Jopay by Mayonnaise na intro. Naku, tigil-tigilan nyo nga ako di nakakatuwa yung what if nyo. Pagtatapos ni Alistair sa usapan kasama ang kanyang mga kaklase. Hindi na malaya ni Alistair na siya'y pupunta nga pala sa kanilang cafeteria upang bumuli ng kanyang makakain. Siya'y tumuloy sa pagpunta dahil batid niya rin kumakalam na rin ang kanyang sikmura dahil sa past 2 subjects nila ay talagang na-drain ang kanyang brain cells ng bonggang-bongga. Siya'y pumili na ng kanyang bibilhin nang biglang sumulpot si Jacob sa kanyang gilid. Hey, rival! Ba't ngayon ka lang lumabas sa classroom natin? Tanong na saad ni Jacob kay Alistair habang siya'y ngumungaya ng burger. Pakay mo ba, ha?
Wala ka na dun. Just mind your business, okay? Nakakairita ka. Grr. Iritang saad ni Alistair kay Jacob na tinawanan lang siya matapos marinig ang kanyang saad. Chill, rival. Masyado talagang mainit ang dugo mo sa akin. At saka wala naman tayo sa loob ng klase. Saad ni Jacob na may kasamang pigil ng ngiti. I don't care. Basta nairita ako sa'yo. End of discussion. At thank you pala for ruining my mood dito sa cafeteria. Di ko pa nga nakakain tong mga nabili ko ay nawawalan na ako ng gana dahil sa'yo. Kaya pwede ba? Can we mind our business na? Stop pestering me. I don't need your teasing because it's not working. Bye. Pagtatapos na saad ni Alistair, sabay irap kay Jacob. Bago nilisan ng cafeteria, si Mangot ang puminta sa mukha ni Alistair matapos ng kanilang klase dahil ang gagawin nila sa oral com ay isang tanggawain at kagrupo niya si Jacob na kinasusuklaman niyang makasama. So guys, since kayo ang mga kagrupo ko, we will have a plan kung ano ang magiging flow ng ating represent. Panimulang bungad ni Alistair sa harap ng kanyang mga kagrupo. Tapos anong gagawin? Patanong na saad ni Jacob habang nakatitig kay Alistair. Pagpaplanuhan pa natin yun, diba? Huwag kang atat, please. Mataray na sagot naman ni Alistair. Ay, sorry. Pagpatawad mo ang aking kalapastanganan, binibini ko. Sabay pabirong yuko ni Jacob sa harap ni Alistair. Uy, binibini ko raw, oh. Ay, Alistair and Jacob for the win! Woot, woot, woot! Tuksong saad ng ilang mga kagrupo. Guys, dahan-dahan sa panunukso dahil baka mag-developan talaga tong silang dalawa. Naiirata pa naman si Alistair. Mas mabuti nga yun, diba? Para may love team na tayo sa room na parehong matalino. Kaya for the go na tayo sa pag-ship sa kanilang dalawa, no? Segundang saad ng isang miyembro sa grupo. Kung ganon, ano ang magiging love team nila? Alistair plus Jacob equals Alicob. Agalpak na tawa rin ang tinugo ni Jacob sa tukso ng kanyang mga kaklase, habang si Alistair naman ay parang hindi apektado sa tukso dahil siya'y abala sa pagsusulat sa kanilang gagawin. Seryoso lamang siyang nag-angat ng tingin sa lahat. Guys, can you please stop na? Hindi tayo narito upang makipagtuksuhan. Guys, please, be serious. Because this will be a graded performance. Kaya kailangan pagbutihin natin kung paano isasagawa ito, understood? Malinaw na paliwanag ni Alistair sa buong grupo. Naging seryoso na ang lahat sa pagpaplano ng kanilang gagawin. Matapos ang isang oras na brainstorming ng grupo ay handa na sila upang iensayo ang kanilang mga napag-usapan. Matapos ang ilang beses na pag-iensayo ay gamay na ng mga kagrupo ni Alistair ang magiging daloy ng kanilang ipepresenta. Naging seryoso na rin si Jacob upang maging mabuti ang kalalabasan ng kanilang hinanda. Dumating na ang araw na kanilang ipepresenta ang kanilang maikling dula sa harap ng klase. Matapos ang pagtatanghal ay umani ng palakpakan mula sa mga kaklase at lalo na ng guro nang kanilang ipinakita ang pagganap. Batid ni Alistair na magiging mataas ang kanilang marka dahil sa narinig na papuri ng kanilang guro. Thank you, Alicob! Mwah kayo sa amin! Tuksong saad naman ng isang kaklase niya kay Alistair at Jacob. Nagkatinginan ang dalawa sa mata at sabay ngiti sa isa't isa. Thank you! Sabay na sambit ni na Alistair at Jacob sa isa't isa na umani naman ng malakas na tuksuhan sa kanilang kumpol. Thank you, dahil for the meantime ay hindi mo na tayo naging katunggali sa ACADS for the sake of our grouping activity. And we both know na nagampanan natin ang pamamahala sa grupo. Kaya ayun, naging successful yung presentation natin. Seryosong saad ni Alistair sa binata. Naku, maiwan na muna namin kayo ha. Parang nagmo-moment pa kayo eh. Tuloy niyo lang dyan ha. Lalabas na kami. Dapat may progress na kayo, Alicob Love Team ha. Kayo pag-asa namin. Mwah! Huling saad ng kanilang isang kagrupo bago tuluyang lumabas. Ang naiwan na lamang sa silid ay ang dalawa na kasalukuyang nagtititigan pa rin sa isa't isa. Silang dalawa ay sabay na natawa at kalaunan ay tumigil, dahilan upang binalot sila ng nakabibinging katahimikan. Jacob, mauna na ako sa iyo Pagbasag ni Alistair sa katahimikan. Tatalikod na sana siya biglang tanda ng pag-alis,
Ngunit nakailang hakbang pa lamang siya ay biglang nagsalita si Jacob dahilan upang siya'y huminto. Baka gusto mong kumain ng street foods bago ka umuwi. Ano kasi? Alinlangang tugon ni Alistair. Don't worry, it's my treat kasi ako nagyaya sa'yo. Kaya nagpapakasakali lang ako kung papayag ka. Seryosong saad ni Jacob habang siya'y nakatitig sa dalaga. You know naman, diba, na may mga assignments tayong essays sa specialized subject natin. Kaya mas mabuting maaga nating simulan upang mayroon pa tayong mataas na oras for our formulation of ideas. Paliwanag ni Alistair kay Jacob. Saglit lang naman tayo. At saka, para hindi ka conscious sa bawat segundo na nasasayang natin habang kumakain tayo, ay mas mainam naman na pag-usapan na rin natin ang tungkol sa mga gagawin nating assignments, diba? How about that? Pangumbinsing saad ni Jacob kay Alistair upang ito'y kanyang mapapayag. Well, that's a great idea. Talagang hindi na ako makakatanggi sa offer mong yan, kaya tara na. Nakangiting tugon ni Alistair kay Jacob. Sila ay nakarating na sa kanilang bibilhan ng street foods. Kain ka lang as many as you want, akong bahala. Sabi ni Jacob habang siya'y abala sa pagtusok ng fishball. Tango at ngiti lang ang itinugon ni Alistair kay Jacob. Kakahiya naman. Bakit ko ba naisipang pumayag na librehin ako ni Jacob ng street foods? Kasi nga, diba, academic rivals kami. Pero, labas naman to sa klase kaya okay lang naman siguro kung makipagkaibigan ako sa kanya. Wag lang pagdating sa ACADS. Ay, bahala na nga, mabait naman siya Tapos, natigil lamang ang pag-iisip ni Alistair nang bigla siyang kinalabit ni Jacob na kanya palang katabi. Sandali kasi siyang nawalan ng ulirat dahil sa paglalakbay ng kanyang isipan. Magmula na naging malapit na magkaibigan na silang dalawa ay Ali na ang itinatawag ni Jacob kay Alistair. Samantalang kay Jacob naman ay Jay ang nakasanayan ng itawag ni Alistair kay Jacob. O, diba? Magka-close na talaga ang mga Fursons? Kasi mayroon na silang nickname sa isa't isa? Ay! Uy, yes, sige. Kita na lang tayo later. Ngiting tugon naman ni Alistair kay Jacob at agad nang bumalik sa essay na kanyang isinusulat. Matapos ang klase ay sabay nang lumabas ng silid sina Jacob at Alistair upang pumunta sa nakasanayan na nilang lugar kung saan silang mag-aaral para sa MTAP. Hindi pa sila tuluyang nakakalabas ng silid ay agad na silang nakarinig ng tukso mula sa kanilang mga kaklase. Nagiba na talaga ang ihip ng hangin ngayon Parang kailan lang hindi talaga kayo nagkakapansinan. Kahit natapos na ang klase pero ngayon mukhang napapadalas na talaga ang pagsasama niyong dalawa May something na talaga ito. Patuksong tugon ng isa sa kanilang mga kaklase. Next, natural, dapat kami magsabay mag-review ni Jacob kasi same kaming representative ng school natin sa MTAP. Mas mainam talaga ang sabay kami mag-aral. Walang halong mali siya, kayo talaga. Depensang saad ni Alistair sa nanunukso niyang kaklase. Paano ba yan? Hindi lang naman ngayon na may MTAP nakita namin kayong magkasama. Noong mga ilang nakaraang linggo na rin talagang madalas na talaga pagsasama niyong dalawa. Baka low-key lovers lang kayo, no? Para di namin tuksoin. Segundong tukso naman ng isa pa nilang kaklase. Bahala nga kayo, basta focus ako sa goal ko na mapapanalo namin ng MTAP. Wala akong panahon para batulan ang mga tukso niyo. Saad ni Alistair sa kanyang mga kaklase. Naku, maniwala na kayo sa mga sinabi ni Alistair. Yung din yung response ko. Saad ni Jacob na may halong ngiti sa mga labi. Talagang mananalo talaga kayo, no? Kasi ang magiging susi niya sa tagumpay ay sa ngalan ng pag-ibig ng Alicob Love Team. Ahu! Ahu! Alicob Love Team for the win! Let Alicob Love Team bring home the bacon! Woot! 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 Tukso ng iba pa niyang mga kaklase. Narindi na sa pakikinig si Alistair sa combination ng pangalan nila ni Jacob, pero no choice siya kasi nakasanayan ng gamitin ito ng kanyang mga kaklase upang tuksuhin silang dalawa. Tara na nga, Jacob! Patapos na sabi ni Alistair bago siya unang naglakad sa unahan. Nagpaalam na si Jacob sa kanilang mga kaklase at patakbong humabol sa nakalayo ng Alistair.
Huwag mo namang pansinin yung mga tukso nila sa atin. Sadyang napagkatuwan lang nila tayo. Saad ni Jacob na may pagkakubli pa ring mga ngiti sa kanyang mga labi. Well, I don't mind naman kasi hindi naman totoo. At isa pa, it's my least priority kasi nga 'di ba, goal nating manalo sa MTAP. Depensang tugon naman ni Alistair kahit sa kailaliman ng kanyang kalooban ay bahagya na siyang naaapektuhan sa tukso ng mga kaklase niya sa kanilang dalawa ni Jacob. Biglang naging seryoso ang mukha ni Jacob matapos marinig ang sinabi ni Alistair. Seryoso niyang tinitigan ng dalaga at nakaraan ng ilang segundo ay siya'y natauhan at niyaya na si Alistair na sila'y magsimulang mag-review ng mga topics na maaaring lumabas sa MTAP. Matapos ang mahigit 3 oras na pag-aaral ni Jacob at Alistair ay napagdesisyonan muna nilang huminto saglit at magpahinga. Bibili muna akong kape para mas lalong magising ang ating mga utak sa pagre-review. Voluntaryang saad ni Jacob at siya'y tumayo na. O sige, eto baya, akmang iaabot na sana ni Alistair ang bayad na pambili ng kape kay Jacob ay agad siyang pinigilan ng binata. No need na, Ali. Libre ko na to. Saad ni Jacob sabay niyang pigil sa kamay ni Alistair na may iaabot na sanang bayad. Ilang segundo pa ang lumipas bago mapagtanto nilang dalawa na ilang segundo na rin silang medyo magkahawak ang kanilang mga kamay. Kaya dali-dali nilang nilayo ang kanilang mga kamay. Matapos ang pangyayaring iyon ay biglang lumakas ang kabog sa dibdib ni Alistair, tanda ng pagiging apektado niya sa kaunting pisikal na interaksyon nilang dalawa ni Jacob. Batid din ni Jacob na awkward nga ang pangyayaring iyon sa kanilang dalawa. Ngunit hindi niya ito pinahalata at nagpaalam na siya kay Alistair upang bumili ng kanilang maiinom na kape. Naku, lately parang kinakabahan talaga ako sa presensya ni Jacob. Lalo na pag nagiging malapit talaga siya sa akin. OMG, di kaya in love na ako sa kanya? Rivals kami dapat eh. Pero bakit ako nakakaramdam ng ganito? Saad ni Alistair sa kanyang isipan. Batid niyang baka matagalan si Jacob sa pagbili niya, kaya naisipan niya munang umidlip ng saglit para makapagpahinga. Medyo natagalan nga si Jacob sa pagbili ng kape, kaya pagbalik niya sa lugar ay naabutan niyang mahimbing pa rin na natutulog si Alistair sa mesa. Ginawa itong oportunidad ni Jacob upang matingnan ng malapitan si Alistair. Kinuha niya ang mga iilang hibla ng buhok na nakaharang sa mukha ng dalaga at dahan-dahan niya itong inilagay sa tenga. Matapos ay malaya na niyang pinagmamasdan ang maganda at maamong mukha ni Alistair habang natutulog. Nilapitan palalo ni Jacob ang mukha ng dalaga dahilan upang maliit na lamang na distansya ang pagitan nilang dalawa. Hahalikan niya sana ito sa noo. Ngunit ito ay naudlot dahil bigla nang nagising si Alistair at medyo naalimpungatan ito. Sa di inaasahan ay bago pa makalayo si Jacob sa harap ng dalaga ay agad na pumunta sa kanyang mukha ang pagbahing ni Alistair. Hatcho! Pagbahing ni Alistair sa mismong mukha ng binata. Agad namang nagising ang kanyang diwa matapos mapagtanto ang kanyang nagawa. Dali-dali siyang tumayo at agarang kinuha ang panyo sa kanyang bag bilang pamuna sa mukha ni Jacob na nabahingan niya ng sipon. Hoy, Jay! Sorry talaga! Hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko intensyon na mabahingan ang mukha mo. Sorry talaga. Sorry. Tarantang paghingi ng tawad ni Alistair habang siya'y abala rin sa pagpupunas sa mukha ni Jacob. Hey, galit ka ba? Kanina ka pa walang Hindi na natapos ang sasabihin sana ni Alistair dahil bigla siyang hinila palalo palapit ng binata. Malakas ang pintig ng puso ni Alistair na kahit siya ay kusang naririnig ang kabog nito. Matinding kaba ang kanyang nararamdaman sa magkalapit nilang distansya ni Jacob. Akma na sanang lalayo si Alistair, ngunit hinila siya pabalik ni Jacob dahilan upang aksidenteng naglapat ang kanilang mga labi.
Ang akalang madali lamang na aksidenteng halik ay biglang napatagal dahil sa paghapit ni Jacob sa bewang ni Alistair upang lalo pa niyang mahalikan ang dalaga. Pareho silang naghahabol ng hininga matapos ang kanilang paghahalikan. Agad na lumayo sila sa isa't isa at dahan-dahang pinroseso sa isip ang pangyayaring iyon. I'm so sorry, Ali. I didn't intend to kiss you. I just can't stop myself from... Never mind. Again, I apologize for what happened earlier. Saad ni Jacob kay Alistair bilang paghingi niya ng tawad sa dalaga. Matapos ang ilang segundong katahimikan ay si Alistair na nga ang unang pumasag nito. By the way, yung nangyari kanina, huwag na lang nating i-big deal kasi it will make awkwardness for the both of us. Ang mas priority natin ngayon ay ang pag-aaral natin ng gusto para sa nalalapit na FTAP. Seryosong saad ng dalaga kay Jacob habang titig na titig pa rin sa kanya ang binata. Okay, if that's what you want. Pagsang-ayon na saad ni Jacob sa dalaga. Lumipas ang ilang mga araw ay naging mas abala sa pagre-review sina Alistair at Jacob. Hanggang sa dumating na nga ang mismong araw ng kanilang MTAP. Seryoso silang dalawa sa goal nilang mapanalo ang MTAP, kaya ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. At nasungkit nga nila ang tagumpay sa kompetisyon. Nakamit nila ang titulong overall champion sa MTAP. Sila ay nagbigay karangalan hindi lang sa kanilang mga sarili, kundi pati na rin sa kanilang paaralan. Madali lamang lumipas ang panahon. Pagkatapos ng MTAP ay naging abala pa rin sa pag-aaral ang dalawa. Nagkaroon na ng pagbabago ang pakikitungo nila sa isa't isa. Dahil nang matapos ang MTAP ay masinsinan silang nag-usap dalawa at unang nagpahayag ng damdamin si Jacob kay Alistair na matagal na niya palang tinatago sa dalaga. Pagkagulat ang puminta sa mukha ni Alistair matapos marinig ang pagtatapat ng nararamdaman ng binata sa kanya. Wala namang naitugon si Alistair tungkol sa kanya ring nararamdaman. Ang buwan na rin ang lumipas magmula nang humingi ng permiso si Jacob na manligaw kay Alistair. Ang kasalukuyang status nila ngayon, walang label na relasyon. Hey Jay, labas tayo after ng class? Nakangiting aya ni Alistair sa binata. Huh? We, talaga? Himala ka ngayon, oh. Gulat na saad ni Jacob na kanyang sinabayan ng pagngiti. So, ayaw mo? Saad ni Alistair habang tinataasan niya ng kilay ang binata. Uy, wala naman akong sinabi, oh. Ba't oo, syempre naman. Yes. Ikaw pa. Ikaw na nagyaya, kaya wala na sa bokabularyo kong tumanggi. Taas noong saad ni Jacob sa dalaga. O siya, mamaya Sa ngayon, focus muna tayo sa pagtapos natin sa paggawa ng narrative report. Saad ni Alistair kay Jacob at sila nga ay nagpatuloy na sa kanilang ginagawa. Pagkatapos ng klase ay agad nang dumiretso ang dalawa sa kakainan nilang lugar. Ginugol nila ang panahong iyon upang mapag-usapan at mag-asaran sa iba't ibang bagay at paksa. Matapos ang ilang oras na pamamalagi nila sa kainan ay napagdesisyonan na nilang umuwi. Habang naglalakad silang dalawa ay kasalukuyan ding iniisip ni Alistair ang balak niyang pagsagot ng oo sa panliligaw ng binata upang sila'y maging opisyal ng magkasintahan. Ngayon? We, seryoso? Gumuhit ang gulat sa mukha ni Jacob. Oo, ayaw mo. Gusto. Bakit naiyak ka? Adik ka kasi. Sabay punas sa kakaunting luha na tumulong sa kanyang mata. Hindi nga. 14? Seryoso? Tanong ulit ni Jacob kay Alistair. Ayaw mo ba? Nakangiting saad ng dalaga. Gusto. Yes!
Nakangiting saad ni Jacob sabay suntok sa hangin. Tanda ng kanyang pagkamit ng tagumpay dahil sila ay magkasintahan na ng dalaga. January 14, 2022. Officially yours, Mr. Jacob Buenaventura. Pagmamalaking saad ni Alistair sabay silikop sa mga kamay nila ni Jacob. Napakasaya talaga ng araw na to, love. I love you. Sinserong saad ni Jacob sabay halik sa noo ni Alistair. I love you too, love. Now, I can finally say it because you're officially mine. Ang cringe, pero this is love. Can do it. Saad ni Alistair na nagpapula rin sa kanyang pisngi. Ang cute mo, kiligin, love. Baka di ka na makafocus niyan sa akin, sa pabirong saad ni Jacob kay Alistair. Hindi, no? Our relationship will serve as my inspiration para pagbutihin pa lalo. Kaya lalamangan pa rin kita, ble. Tuksong saad ni Alistair kay Jacob. Ilang linggo na ang nakaraan nang naging magkasintahan sina Alistair at Jacob. Hindi na ito lingid sa kaalaman ng kanilang mga kaklase, kaya paminsan-minsan ay tinutukso pa rin sila. Kahit naging magkasintahan ng dalawa, ay hindi pa rin nila pinapabayaan ang kanilang pag-aaral. Lumipas ang ilang mga araw at araw na ng mga puso. February 14, 2022. Ang unang buwang selebrasyon ni na Jacob at Alistair bilang magkasintahan. Kahit abala ang magkasintahan sa kanilang pag-aaral, ay mayroon pa rin inihandang sorpresa si Jacob para sa kanilang first monthsary. Batid ni Jacob na abala ngayon si Alistair dahil hindi pa siya tapos na mag-solve ng mga equations sa kanilang asignaturang Statistics and Probability. Gusto mang tulungan ni Jacob upang madaling matapos ang dalaga, ngunit hindi ito pinahintulutan ni Alistair. May mga kinunsya ba si Jacob na kanyang mga kaklase upang maisakatuparan ang kanyang plano? Tapos na ang kanilang klase at paglabas ng kanilang guro ay puno ng panghihinayang ang mga kaklase ni na Jacob at Alistair. Naku, sayang naman yung moment nyo kanina. Ay, hindi naman natin nakalain na papasok pala si ma'am. Ay di sana sa uwian na lang natin sinagawa ang plano. Desmayadong saad ng isa sa kanilang mga kaklase kay Jacob. Yun nga eh. Pero hayaan nyo na, natapos na eh. At wala na tayong magagawa. Pero salamat pa rin sa inyo mga mates ha. Hindi man totally naging successful yung plano natin, pero appreciated ko pa rin ang pagtulong nyo sa akin. Walang problema yun pre. Bawi na lang tayo sa susunod. Kahit naging epic yung surprise mo para sa first month sa renew ni Alistair, ay maaari nyo pa rin naman ituloy ang celebration. O siya, maiwan na namin kayo at kami uuwi na. Saad ng isa niya pang kaklase sabay tapik sa balikat ni Jacob at unti-unting na silang lumabas ng silid. Happy first anniversary, love. Happy first monthsary sa atin, love. Never mind that epic moment na nangyari kanina. Naging mas memorable tuloy yung unang celebration natin as a couple. At saka, kahit ganun na-appreciate ko sobra yung effort na ginawa mo. Panalong-panalo ka na sa akin. Simula sa mga paper roses na ibinigay mo hanggang sa pagganta at paggitara mo sa akin. Napasaya mo puso ko. I love you so much. Mwah. Nakangiting saad ni Alistair kay Jacob sabay pabilis na halik sa pisngi ng binata. I love you more. Nakangiting tugon rin ni Jacob at sila'y nagyakapan. Hindi na namalayan na sa bilis ng panahon ay recognition day na ng grade 11 homes. Ang magkasintahan na sina Jacob at Alistair ang parehong nakakuha sa unang pwesto ng honor roll. Sila ay parehong with highest honor. Relationship goal yarn, Cheris. Congrats sa atin, love. Sabay na bati ni Jacob at Alistair sa isa't isa. I can't imagine na tayo pa rin pala makakakuha ng first rank kahit magkasintahan na tayo. Akala ko distracted na ako sa kagwapuan mo eh. Salamat naman at hindi naman pala nagkaroon ng masamang epekto sa ating pag-aaral ang pagpasok natin sa relasyon. Saad ni Alistair habang sila'y magkahawak ng kamay na naglalakad palabas ng paaralan.
I can say na sa halip na distraction siya, mas nagsilbi pa nga na motivation upang pagbutihin pa natin lalo yung studies natin. Kaya laking pasasalamat ko talaga sa sarili ko noon na nagkaroon ako ng courage na mag-confess sa'yo. Saad ni Jacob sabay kindat kay Alistair. Pasalamat ka naman at sinagot kita dahil kung hindi nako, kawawa ka naman, Jacob. Tuksong saad ni Alistair sabay sa pahagalpak ng tawa. Wow ha, pero sige na lang, ikaw na yan si Alistair. Commander-in-Chief ka kaya nito. Nakangiting saad ni Jacob sabay turo sa lugar kung nasaan ang kanyang puso. Yaks, corny mo love. Pweh, saad ni Alistair na may halong tunog ng pandidiri. Pangit mo ka banding love. Nakangusong saad ni Jacob. Biglang sumeryoso si Alistair at napahinto sila sa paglalakad ni Jacob. Seryoso na to love ha? Since magiging incoming grade 12 na tayo, ay kailangan mas doblehan pa natin yung efforts natin sa pag-aaral. Sabay tayo magtatapos soon upang mapatunayan na hindi magiging hadlang ang pagpasok natin sa relasyon. Noted love, nakatatak na yan sa isip ko. Number 1 goal natin yan na sabay tayo magtatapos with flying colors sa high school. Ngiting tugon ni Jacob at sila'y nagpatuloy na sa paglalakad. Kaya when it comes to academics, academic rival pa rin ang tingin ko sa'yo, Mr. Jacob Buenaventura, kahit boyfriend kita. Nakataas na kilay na saad ni Alistair sabay irap kay Jacob. Aba, hindi rin ako magpapatalo sa'yo kahit mahal na mahal kita. Goal ko pa rin malamangan kita. Birong tugon naman ng binata. Well, see, love, nakaka-challenge tuloy na mas lalong mag-excel sa ACADS. Kasi nang dahil sa pagiging academic rival natin, naging magkasintahan tuloy tayo ngayon, which is hindi ko kailanman pagsisisihan. Nakakatuwa lang isipin na when academic rivals turns into lovers ang simula ng love story natin. Sabay akbay ni Jacob kay Alistair. Nga pala, love, may challenge na akong naisip kapag grade 12 na tayo. Nakangising saad ng dalaga. Ano naman yun? Kuryosong tanong ng binata. Pataasan tayo ng scores in every quiz at exams natin. At kung sino yung makakuha ng highest score ay hihiling siya ng isang wish na kailangang matupad ng nakakuha ng lowest score. Ano? Game ka? Mapanghamon na saad ni Alistair sa nobyo nito. I'm pretty well challenged na talaga ngayon, love. Game na game ako dyan sa challenge mo. Baka kung ako palagi makakuha ng mataas na score, baka halik lang ang hihilingin ko sa'yo. Nakangiting saad ni Jacob kay Alistair na nangasim na ang mukha matapos marinig ang sinabi ng nobyo. Lo, asa kang papayag kung ikaw makakuha ng highest score? Galingan na lang natin. Mataray na saad ng dalaga. Talagang gagalingan ko talaga, Alistair. Humanda ka. Determinadong saad naman ni Jacob na nagpangisi lamang kay Alistair. Sila'y nagpatuloy na sa paglalakad na kanilang sinabayan pa rin ang asaran sa isa't isa hanggang sila ay unti-unti nang nakalalayo sa kanilang paaralan. I hope you don't mind if I say that I love you. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at nawa po nagustuhan ninyo ang kwentong ito. At doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like and share. Pakihit na rin po ng bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli nating kwentuhan, paalam!